kayo po magpapasya kasi wala na tayong aasahan dito sa gobyerno na magiging sila, yung pata sila ng pagtingin na si Hontiveros ay titignan nila na ang gobyerno po kasi pagkakampi ka, okay ka sa kanila. Pagkaaway ka, kahit na gaano ka okay sa tao, hindi ka okay sa kanila. Bakit nyo po ilalay detector test si Risa at saka yung witness? Kayo na po magpasya. Base sa karanasan natin kay General Torre na based sa parang pagiging malapit o yung naaasahan, talagang posibleng maitalaga itong si Boying Remulla. Okay. Usapin po ng dignidad. Hindi po pwede, Kuya Badong, kasi po dating politiko siya. Ang meaning po kasi ng non-political activity, dinefine po sa Constitution, must not have been a candidate for any elective office in the immediately preceding election. Ibig sabihin, yung tumakbo ba siya noong nakaraang eleksyon? Kung hindi po siya tumakbo, pwede po yun. Madali lang naman pong interpret yung batas ng pabor sa'yo. At sanay po sila dyan. O kung ang meaning po yung kalapitan po sa Pangulo o yung mas makikinabang po ang Pangulo dyan, talaga pong napakalaki po ng posibilidad. Kaya lang pag naging ombudsman po yan, na po yan, yung politicize na po yung mga independent body. Dapat kasi to independent body, independent mag-isip. No? No. Magiging isa pa rin yan sa mga hawak na rin, no? Hindi kasi siya alam na natin, hindi siya independent, nakabatay siya sa kanyang mga meron po siyang kitang-kita po natin yung pagiging bias Madali lang naman po nating makita yan. Okay. Kasi may kaso siya sa ombudsman. Yun na nga, 'di ba? Yun yung sinasabi natin. Dapat hindi siya ma-assign kasi nga dun sa kaso. Kaso wala naman po nakalagay dito na no pending case. Wala pong ganun No pending case sa ombudsman. Okay. Hindi, pag wala pong sound, magsasalita po yung marami. Kaya lang magiging obvious. Pag in-appoint po siya, obvious na obvious po. No? Kaya lang, alam nyo, hindi pa ba tayo nasanay dito? Ito lang po, grabe, no? Lahat ng sinabing suspect, 99.9 guilty. Si Risa at witness. Hindi naman po, yung lie detector test, masyado kayo nagpapaniwala kay Tulfo. Hindi po yan, ang lie detector test po, hindi po siya reliable nga Kasi may mga tao po na pinag-aaralan nila kung paano mapasa sa lie detector test Yun na lang po. Hindi naman po kinakailangan ng lie detector test Sa mga politiko po, hindi natin kinakailangan i-lie detector test sila. Sapat na po na hindi na kayo po magpapasya kasi wala na tayong aasahan dito sa gobyerno na magiging sila, yung pata sila ng pagtingin na si Hontiveros ay titignan nila na ang gobyerno po kasi pagkakampi ka,
okay ka sa kanila. Pagkaaway ka, kahit na gaano ka okay sa tao, hindi ka okay sa kanila. Bakit nyo po ilalay detector test? Si Risa at saka yung witness. Kayo na po magpasya. Kasi nilalatag nila eh. 'Di ba? Nagsalita po yung may nabasa ako, nakalimutan ko kung sino nagsabi. Tapos na tayo kay Boying, mamaya na ulit tayo. Hindi na po kinakailangan. Kasi wala naman po sila sa korte. Paano mo i-cross-examine yun? Okay. Tayo po, tayo po ang nagpapasya kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Ako simple lang po yung pamantayan ko eh. Yung nasa Senado siya, nagbabasa siya ng script. Ito po, malamang nirecord niya yung sarili niya kung di ko pa po alam kung bakit. 'Di ba? Saan mas kapanipaniwala si ano nang pangalan? Alias Rene. Ayan. Okay. Bakit po walang sunod-sunod po, no? Ang dami pong pangyayari na parang imposible na. Sa normal na buhay, imposible na po yung mga nangyari. Halimbawa po, harap-harapan tayong binabalatuba ni Auntie Claire. Direkta na ngang nakikipagtulungan yung mga tao sa ICC. Pero dinideklara pa rin na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Tinutulungan lang natin yung mga witness. Biruin nyo, harap-harapan po kaya nila tayong paikutin. Hindi po budol eh. Talagang pagsisinungaling na po eh. Harap-harapan na po yan. Wala na pong kumbaga wala nang pakundangan na nagtatago-tago pa. Wala na eh. Harap-harapan ka na niloloko. O ikaw Pilipino, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC ha. Tumutulong lang tayo sa witness ng ICC na madala sila dun sa Netherlands. Gagastosan natin yan para dalhin sila dun. Ibang uri na eh. O, ikalawa, patuloy pa po, hindi lang po minsan ng ganap, patuloy pa po na lumulutang yung mga droga, nagpapahuli, walang tao, walang nagbibigay direksyon sa mga droga, basta na lang hinuhuli. No? Alam niyo, dinadaan na lang natin sa biro eh. Dinadaan na lang natin sa biro na ipagmamalaki sa atin na kusang loob na sumuko yung droga na walang tao involved. Di ba anong uri ng mga sindikato yung ipamimigay nila ng walang kalaban-laban yung kanilang mga droga, bilyon-bilyon halaga, parang baliwala lang. Wala naghabol. Wala nagpo-protect. Parang taliwas na siya eh. Lahat na nangyayari sa Pilipinas, lahat ng mga ginagawa ng pamahalaan, parang napakataliwas na niya sa wala nang sense. Di po ba? Tapos, eto pa. Yung natalo, idideklara. Nagsalita na yung Supreme Court na walang second, anong tawag doon? Yung second place rule. No second place rule. Pag na-disqualify yung nanalo, hindi po pwedeng ilagay yung second placer bilang siya ang nanalo. Kailan lang po yan? Sinabi na Supreme Court, biglang maririnig mo na yung COMELEC, sasabihin ng COMELEC, ngayon, araw, sinabi, yung motion, binabasura namin yung motion for reconsideration ni Uy at dinideklara naming nanalo si Abante. Kasasabi lang ng Supreme Court na bawal na yung second placer rule. Bakit meron na naman yan? Di ba?
Si Risa Ontiveros, naghahanap ng maidedemanda. Yung mga nasa likod daw po ni alias Rene. Hinahamon siya. Pinagbibintangan siya ni Yesyo Topacio, attorney. Naghanap siya ng ididemanda. Eto direkta. Pinagbibintangan si Risa Ontiveros na nakausap mismo. Strike 3 ka na. Nakausap mismo ni Topacio yung testigo sa Kian de los Santos, testigo sa Parmali. No? At sinasabi na idemanda mo siya. Bakit ang gusto mong idemanda yung mga nasa likod kuno nito ni alias Rene? Bakit hindi yung nagsasabi na idemanda mo ko? Tapos, sa impeachment naman, ipinagpipilitan nila na kinakailangan matuloy ang akala ko ba gusto ni BP Sara ng bloodbath? Bakit pinipigilan niya? Bakit hindi pinipigilan? Illegal yung ginawa ninyo. Saan ka nakakita? Paano nyo ipapaliwanag na may 1 year rule, 1 year ban rule ang impeachment court, na hindi ka na pwede mag-entertain pa ng impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Isa lang ang i-entertain mo. Kung in-entertain mo na yung una, bakit nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, pang-apat? Kahit na ano pong paikot ninyo, ika-4 na impeachment na yun. Tapos, tinotokes lang. Sinasabi lang eto, gusto mo ng bloodbath, di ba? Bakit mo pinipigilan? Karapatan po. Huwag po kayong papaloko dyan. Lahat po ng idinimanda, gusto niyang ipadismiss yung kaso. Sino pong normal, sino pong normal na tao yung gusto niyang matuloy yung kanyang kaso? Normal po na pag-isipan ng may kaso na ma-dismiss yung kaso niya. Hindi po normal na pwede nang ma-dismiss. Ayoko ma-dismiss. Gusto kong ituloy yan. Pinatatanggap nyo sa mamamayang Pilipino. Lagi kayong sabi na taong bayan, taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, huwag matanggal sa pagiging Vice President si Sara Duterte. Yan ang gusto ng taong bayan. Ngayon, kanina pa kayo nagtatanong, bakit ba dong hinahayaan ng mga tao ito? Alam na, direkta na, hinahayaan. Alam niyo po ang sagot ko dyan? Bakit parang napapaikot? Hindi po tayo napapaikot. Hindi na lang tayo naniniwala. Hindi naman po tayo naniniwala eh. Wala na pong impact yan eh. May mahuling malalaking droga, wala na pong impact yan. Sabihin ni Auntie Claire na ang pinakamakasalanan na tao ay mga Duterte, ang problema natin ay mga Duterte. Saan ka nakakita? Tuwing may problema ang Pilipinas, 3 taon na sila mahigit sa tungkulin. Tuwing may problema ang Pilipinas, isisisi kay Duterte. Nanawa na lang yung mga tao. Alam niyo yung bugbog na tayo sa ka nakakita na, alam niyo po, 2 beses yan nung nakaraan. Nung sinabi po, nung nakaraang SONA, yung 5,500, gawa na po yun. At may ginagawa pang mga flood control project.
Ulan pa lang po, wala pa pong malakas na bagyong dumating. Wala pa po tayong bagyo. Ulan lang po yan. Habagat ba tawag dyan? O kung ano man ang tawag dyan. Ulan po dahil tag-ulan. Yung normal pong dinadanas natin noon. Pero kita nyo naman po, baha, nabubuwag yung mga pinagawa nilang mga, yan siguro yung mga flood control na sinasabi, yung mga nabubuwag. Nilagyan na lang ng plywood tsaka mga yung sa may na botas. Nakita ko sandbag na yung nilalagay doon. Kaya mga kapatid, ito talaga mananalangin ka na lang na sana matapos na tong bangungot na to na nangyari sa Pilipinas. Wala ka na talagang asahan na tignan nyo. Wala pa po sila. Ang dami po, araw-araw sila. Panay akusasyon. Walang ebidensya. Bakit po walang ebidensya? Malinaw po yung purpose nila kung bakit gusto nila matuloy impeachment. Dahil sa impeachment lang po, nila mabubuksan yung mga bank account ng mga Duterte. Sa impeachment court lang, pwedeng pabuksan. At pag nabuksan po yung mga bank account, pasasamain lang po nila kung paano po nilang pinasama yung confidential fund na nagsimula 11 days ginastos ang 125. Sa totoo po, sabi nga ni BP Sara, may pinipirmahan nga siya sa DepEd na bilyon isang araw . Takan-taka kayo sa 11 days na 125 million. May pinipirmahan nga siyang bilyon sa loob ng isang araw . Ay, ito po, hindi po ako naniniwala na like father, like son. Ito po, 3 years pa lang, lugmok na tayo . Alam niyo po kung anong pagkakaiba nung tatay tsaka tong anak? Parang yung tatay, tumagal pa siya, di ba? Meron pa siyang, may nakita pa talaga . Nakita pa natin, meron talaga mga natayo, di ba? Mga CCP, mga NLEX na yan. Di ba? Eto talaga, totally wala . 20 pesos na bigas, gastos tayo ng gastos. So, hindi naman totoo. Hindi po pilosopo na hindi totoo. May nagtitinda po talaga, pero pang-ilanan. Eto talaga, totally wala na maipakita . Magsabi po kayo, asan yung mga malalaking infrastructure? At least yung tatay niya may San Juanico Bridge. At least yung tatay niya mayroong mga cultural center. Tapos, pagsisitahin mo sila sa laki ng inuutang, sasabihin, si Duterte nga nagbaon sa atin sa utang . Umutang po si Duterte, tama, pero mas malakas mangutang to. Umutang po si Duterte, pero ang pagkakaiba po, alam nyo kung ano, wala pong umaangal sa utang ni Duterte. Alam niyo, pakiramdam natin nung panahon ni Tatay Digong, sa dami ng pinapagawa, paunlad ng Pilipinas. Nasa tamang direksyon po ba si Tatay Digong? Opo. Tamang direksyon po. Kasi lahat po ng umunlad na bansa nag-invest sa infrastructure. Paano natin nalaman na mali ang direksyon nito? Wala pong umunlad na bansa na nag-invest sa ayuda. Walang bansang umunlad na ang pangunahing proyekto ay ayuda. Yun po ang katotohanan. Ano sasabihin? Ito, yung mga ginagawa niya ngayon. Yan ang mga sasabihin niya, tsaka panibagong pangako.
Sinasabi niya na yung mga sasabihin niya, di ba? Pag natapos siya, mas mararamdaman wala pong umangal sa utang ni Duterte. Ikalawa, bukod dun sa nakita natin, very visible, na malalaking build. Mayroon pong pandemya. Ngayon, walang pandemya. Ibang klase. Pag dinibdib mo, talagang sasama loob mo eh. Tawanan na lang din natin sila. Alam nyo, dyan kabilib sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino, kaya ang mga Pilipino, anong tawag doon? Survivor tayo eh. Kasi ang galing nating ang galing nating dinadaan natin sa pagtatawanan na lang natin, di ba? Tambalus-lus kasi yan eh. Tatawa na lang tayo. Adik kasi yan. Pagtatawanan na lang natin. May tililing kasi yan eh. Bobo kasi yan. Yun po no? Yung napaka-ironic kasi yung bagay na nagbabaon sa atin, yung pagiging mapagpasensya, yun din yung bagay na nakakasurvive tayo. Yung ating sense of humor matindi. Kung iba yan, nagwawala na lahat, di ba? Nakita nyo yung sa West countries. Pucha, tawagin lang na kunwari, yung LGBTQ. Kunwari, in-identify mo yung sarili mo na women ka, tapos tinawag ka lang, sir, magwawala na. Why are you calling me sir? Ganun, di ba? Dito sa atin, hindi. Winawalang hiya na tayo. Winawalang hiya na tayo ng harap-harapan eh. Na kaya pa rin natin pagtawanan eh. Mismong yung paraan natin ng pagsusurvive, yun din yung ginagamit sa atin para naman yung mga Pilipino na yun, masayahin naman eh. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.